Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagotanan, na makasama nyo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Papasalamat tayo kay Lord dahil tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng Word of God. Binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity na makapakinig muli ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. So ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, once again, thank you sa opportunity muli na ibinigay mo sa amin na kami makapakinig ng iyong salita. Pagpalain niyo muli lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito at maging lingkod na maghahayag ng iyong salita. Thank you for your anointing. Thank you sa makapahayagan na iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon, buksan natin ang ating Bible sa Hebrew 11 verse 8. Hallelujah. So sabi dyan, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Tagalogin natin, dahil sa panampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa kanyang salita. Thank you Lord sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa oras na ito. Salamat sa kapahayagan muli ng iyong salita sa oras na ito. Purihin ka. Pagpalain yung bawat isa na naka-tune in sa oras na ito. In Jesus' name, Holy Spirit, thank you. You are our great teacher, Holy Spirit. Let thy name be glorified, Lord, sa kabuuan ng pag-aaral namin na ito na yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So napaganda po itong ating mga pinag-aaralan patungkol sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Napaka daming kapahayagan ang mga pag-aaral na ito patungkol sa pananampalataya. So napag-usapan na natin mga nakaraan about faith that overcomes, okay, the strength of faith. So napag-usapan na po natin. Hallelujah. So ngayon pag-uusapan naman natin is about the heroes of faith. Yan. Heroes of faith naman natin pag-aaralan ngayon. Pag sinabing heroes, ibig sabihin po yan, mga bayani ng pananampalataya. Amen? So ang tanong, bakit tinawag silang mga heroes of faith? So hindi lang ito isang hero dito, kaya nga heroes marami. Bakit tinawag na hero? Kasi hindi sila bumigay. Yun yung mga hero, kaya nga tinaguri ang mga heroes, kagaya ng mga heroes natin sa bansa natin, yung si Rizal. Heroes po yan. Hero yan, ibig sabihin bayani. Kasi until the end, hindi sa bumigay hanggang kamatayan para ipagtanggol ang bayan natin sa panahon ng mga Kastila. Kaya nga hero. Okay? Hallelujah. So marami tayong mga hero sa Pilipinas. Si Apolinario Mabini, yan, mga hero yan. Talagang hanggang kamatayan, pinaglaban nila ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Okay? So marami po yan sa bansa natin. So pag sinabing hero, hindi bumibigay. Amen? Halimbawa, nakapagligtas ka ng mga tao. Halimbawa, panahon ng undoy, panahon ng mga dilubyo, mga sakuna. Okay, parang mga imposible, yung mga mission impossible. Naging hero ka kasi nailigtas mo yung taong nasa panganib. So hero ang tawag doon. Itinaya niya ang kanyang buhay. Amen. Yun yung mga hero na tinatawag. Hindi sumusuko, hindi gumigive up. Kaya nga itong ating pag-aaralan, ito yung mga taong hindi gumive up hanggang kamatayan. Kaya tinawag po silang hero. Hero ang kanilang pananampalataya. Bayani ng pananampalataya. Heroes of faith. Okay? Hallelujah. So, purihin ang Diyos. Okay, now simple introduction.
inspiring example of faith in action that demonstrate how believers responded to God's promises and guidance. Amen. So, inspiring example of faith in action that demonstrate how believers responded to God's promises and guidance. So, sino po ba itong mga inspiring example of faith in the Bible? Okay, yun yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin dito yung mga heroes of faith in the Bible. Sino-sino po ba yan? So, here are some notable example of the heroes of faith in the Bible. Sino-sino po ba ito? Ayon po sa ating binasa, ay makikita na po natin yan number 1 ng mga heroes of faith. So, nasa number 1 na listahan po ang heroes of faith. Sino ito? First ay si Abraham. Amen? So, Abraham, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Yan, matindi niyan. So, hindi niya alam. Imagine mo yan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen? Matinding faith yan. Kaya nga tinawag si Abraham na father of faith. Amen? Heroes of faith. Hero of faith. Si Abraham, bakit? Sumunod siya sa Panginoon. Nung siya po ay tinawag ng Panginoon, nandun po yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. So, anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Amen? Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen? So, yun ang tawag dyan, heroes of faith. Amen? Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hallelujah. So, Genesis 12 verse 1 to 4. Okay, kung kayo po may Biblia, pwede niyo pong basahin po yan. Genesis 12 verse 1 to 4. Yan po yung paano tinawag si Abraham. Amen? So, ano sabi roon sa Genesis 12 verse 1 to 4? Tinawag ng Diyos si Abraham. Okay, sinabi ni Yahweh sa kanya, lisanin mo ang iyong bayan. Ha? Sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Amen? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo'y lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Yun yung istorya ni Abraham. Okay? So, kaya siya tinawag na hero of faith. So, take note, God called Abraham to leave his homeland and go to an unknown land. So, in faith, Abraham obeyed without knowing the specifics of where he was going. Imagine mo yun. Matindi yung faith ni Abraham. Tinawag siya ng Panginoon. Iniwan niya yung kanyang tahanan, homeland, and go to unknown land. Pumunta sa hindi niya alam na lugar. In faith. Amen? Anong ginawa ni Abraham? Nung siya tinawag, Abraham obeyed without knowing the specific of where he was going. So, hindi niya alam kung ano yung saktong lugar na pupuntahan niya. Amen? Pero sumunod lang po siya. Yan po si Abraham. At napagandang promise ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya,
papararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Hindi ba? Nasaan na ngayon si Abraham? Amen? Wala na siya. Okay. Pero hanggang ngayon, matunog pa rin po ang pangalan ni Abraham. Kaya nga tinagurian siyang Father of Faith. Ama ng panampalataya. Father of many nations. Amen? Dahil sa pamagitan ng kanyang panampalataya, sumunod siya sa Panginoon. At pumunta siya sa itinuro ng Diyos na lugar, bagamat hindi kabisado ni Abraham yung lugar na yun. Pero hindi siya nag-retaliate. Masunurin siya sa Panginoon. Kaya ang tawag yan, hero. Amen? So anong aral makukuha natin dito? Kay Abraham. Amen? True faith frequently requires us to step out of our comfort zone and trust God's direction, even when we cannot see the full picture. Amen? So naalala ko po, nung ako po ay magsimulang magpastor, after po ng aking pastoral training course, year 1992, pagka-graduate ko po, ako po ay nagkaroon ng assignment. Amen? So, pinapasalamatan ko po yung taong ginamit ng Diyos. Ako po ay na-raise up na pastor. At ako po ay nakapagtapos ng pastoral training course. That was 1992. So, hindi ko po alam yung lugar na pupuntahan ko, yung assignment ko, yung pagmimisyonan ko. So, dito po sa bandang Upper Caloocan. So, ako po ay nakatira dati sa San Rafael Village na Butas. Okay. Doon pa ako nakatira sa lugar na yon, na bahain po ang lugar na yon. Okay. Madalas may high tide. Tatrabaho pa ako noon doon sa isang kumpanya. So matagal-tagal pa ako roon sa lugar na yon. At ako'y nag-born again doon sa lugar na yun through radio. So after po ng ako'y na-born again, so tuloy-tuloy po yun since 1987. 1987 September 20. Okay, so September 13 tinanggap ko si Jesus through radio. So through Laging Tagumpay. So buhay pa po noon si Bishop Jonathan Sebastian. And then September 20, hinanap ko po yung church ng GCSGO. September 20, 1987. At nakinig lang po ako ng mga instruction. At sabi sa lugar ng Heart Center nung araw. So nagtanong-tanong lang po ako. Mag-isa lang po akong pumunta roon. Hinanap ko po. Nakita ko po. Ground floor. At doon po, nirenew ko po ang aking pagtanggap kay Jesus sa pamamagitan na po mismo sa personal ni Bishop Jonathan, buhay pa siya. So habang siya ay nagsasalita, sabi, sino mang nag-nais tumanggap sa Panginoon, pumunta sa harapan. So isa po akong pumunta sa harapan at nirenew ko po ang aking pagtanggap kay Jesus. Okay, so yun po, na-inlove po ako sa Panginoon. Nagkaroon pa ako ng personal encounter kay Lord. So doon sa trabaho ko, ako lang po yung born again. Okay, sa panahon yun. So habang ako'y nandoon sa trabaho ko, so mayroong plano talagang Diyos sa akin. So very, uhaw ako lagi sa Word of God, sa gawain ng Panginoon. Kahit na medyo maigpit po yung lugar namin na yun, yung trabaho ko, ako po ay nakakapunta sa mga gawain ng Panginoon. Midweek service, Sunday service, kahit bumabaha, pumupunta ako roon. Kahit high tide, yung lugar namin. So, talagang uhaw na ako maglingkod sa Panginoon. Ako lang mag-isa, born again doon. So, nag-start po ako doon ng mag-share ng Word of God. And then nakapag-Bible study na pang roon at mayroon na rin pa ako doon mga napatanggap sa Panginoon. Wala pong nagbibisita sa akin roon.
walang nagpa-follow up sa akin doon. Pero ganun pa man, papasalamat ako kay Lord dahil tuloy-tuloy ang aking pananampalataya sa Diyos. Uhaw na uhaw ako lagi sa salita ng Diyos. Then dumating ang time po na may calling ang Panginoon sa buhay ko. Bagamat hindi ko po naman ginusto yun na ako ay, kasi ang aking pangarap nung araw maging pare. Okay, kasi yun yung aking pangarap nung araw. Pero sabi naman ng Bible sa Book of Revelations 2 verse 10, lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay tinawag din po niyang saserdote o pare. Okay, so yun po. So kaya lang yung ibang klaseng pare, kasi pare na hindi naman tayo nagsusuot ng sutana. Okay, so yun po, kasi ang pare kasi yun yung mga naglalapit sa tao sa Diyos. Okay, so yun po. So lahat ng mga believers in Christ tinawag din pong priest o sacerdote according sa Revelations 5 verse 10. Okay, so yun po. So nagkaroon pa ako ng calling at may ginamit nga si Lord na isang tao na para ako ay gabayan sa calling ko. Even though inaayawan ko po yun, 3 taon po ay talagang tumatanggi ako sa calling na yun, sa pagiging pagpo-full time. Okay, so 3 taon po yun. Ayaw ko po talaga magpastor because of so many reason. Amen. Marami akong palusot sa panahon yun. Sabi ko pa nga, kung totoong tinatawag mo ako magpastor, gusto ko maging stable muna ako, ganito, ganyan. Kaya lang nung bandang dulo na, pagka talagang tinawag ka ni Lord, hindi ka talaga tatangtangan. Okay, so sa kaayaw ko, habang ako po'y nagbubulay-bulay ng Word of God, kinungker po ako ng Diyos. Okay, ano po ba yung nag-conquer sa akin na salita ng Diyos? Bakit nagsabi ako kay Lord, yes Lord, I follow you? Okay, Book of 1 John 2:17. Amen. So binara ng Diyos yung aking mga palusot. Sabi ko, Lord, kung talagang tinatawag mo akong magpastor, gusto ko stable muna buhay ko, ganito, ganyan. So para hindi ako mahirapan. So ganyan po ang aking palusot. Pero one time, ako po ay nagbubulay-bulay ng Word of God. Dinala po ako ng Diyos sa 1 John 2:17. Yan po yung nag-fuel sa akin, kaya ako nagsabi kay Lord, yes Lord, I follow you. Yun yung foundation verse ng aking pagpapastor. So ano po nakalagay doon? 1 John 2:17. Ang sabi doon sa English, the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. So yun po ang nag-fuel sa akin. Pinersonal pa ako ng Panginoon. Anak, kung sabi mong ganito muna, maging stable ang buhay mo, baka sumunod, maglingkod, magpastor, lahat yan mawawala. Mga naglalakihang building sa Makati, mga magagarang sasakyan, lahat yan mawawala. Pero kung gagawin mong pinapagawa ko sa iyo, mabubuhay ka magpakailanman. Ayun, na-corner ako ni Lord. Sabi ko, Lord, yes Lord, I follow you by faith. Talagang by faith po yun. Di ko po alam yung assignment ko. Upper Caloocan. Okay, nadatnan ko po ron yung assignment ko. Di ko kilala mga tao ron. Okay, at hindi ko rin alam saan ako titira. Okay, doon sa aking assignment. So mission, ang hirap ng pinagdaanan ko, mga kapatid. Hindi biro-biruan. Hallelujah. So nag-start pa ako ng Sunday service. Simula po kami ng 3. Okay, so hanggang naging 5. Tapos bago mag-start ng service, ako po ay nagsusundo muna. So pagkatapos po, pag nasundo ko na, i-aser ko na sila ngayon. Pagkatapos i-aser, so magpe-praise and worship na ako ngayon. Mayroon na akong hawak na gitara.
May kunting alam ko sa gitara, ako mag-praise and worship. After praise and worship, ako na po mag-preach. Tapos ako naman po mag-aaser. So, ganyan po yung aking pagsisimula sa aking pagpapastor. Talagang matindi. So, araw-araw ginagalugad ko po yung lugar na pinagdalan sa akin ng Panginoon. Ako po ay nagbabahagi ng mabuting balita hanggang dumating ang panahon. So, marami-rami na rin po akong mga nabahaginan ng salita ng Diyos. So, nadadagdagan na po ang bilang ng mga dumadalo sa temple worship. Marami pong pinagdaanan. Aking pagsabi ko kay Lord, yes Lord, I follow you. Talagang by faith. Parang si Abraham, hindi rin alam yung pupuntahan. Okay? So sa pamagitan ng pananampalataya, may mga time na gusto ko nang bumigay. Pero mabuti na lang, mayroon akong foundation verse, 1 John 2:17. Dinadala ko lagi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, the world, anak, the world pass it away, the last thereof. We that do it, the will of God, abide it forever. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So sa aking pagsunod sa Panginoon, purihin ng Diyos. Until now, hindi pa ako pinapabayaan ng Panginoon. At yung mga desire ng puso ko, hallelujah. So, pinangyari ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Siya yung nagpo-provide lahat ng pangailangan. Hindi niya ako iniwan ni pinabayaan man. Kahit sa panahon ng mga matitinding problema at pagsubok na aking pinagdaanan. Amen? So, kailangan lang talagang mag-step out tayo ng pananampalataya. So, doon sa trabaho ko, madali lang yung tubig doon. So, pipindot ka lang sa gripo, lalabas na yung tubig. Doon sa akin, pinagdalan sa akin, ito, bago ka magkatubig, bubumba ka ng puso. Pagpapawisan ka. So, hindi madali yung aking pagsisimula ng magpastor. Maraming pagsubok, pagluha, pagiyak. Yun pong mga na-experience ko. So, tinisting lang ni Lord yung aking faith kung hanggang saan. So, mabuti na lang, ako po in-educate ng Panginoon sa pananampalataya, sa kanyang salita. At ang salita niya yung nagpo-fuel sa akin para magpatuloy sa aking paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! So, mahaba po yung aking patutuo patungkol sa calling ng Panginoon. So, pag sinabi ko po lahat, hindi tayo kulang yung oras po natin. Yan yung nais ng Diyos, maging hero tayo sa pananampalataya, kagaya ni Abraham. Amen? Hero sa faith. So, ang pagpapastor, kailangan ng matinding pananampalataya. Amen? Hallelujah. So, yun po yung dinidevelop ako ng Diyos sa pananampalataya. Hallelujah. Matitindi mga pinagdaanan ko ng araw, pero by faith, nandito pa rin pa ako sa inyong harapan. Amen? Yan po isa pananampalataya ko sa Panginoon. Without faith, wala tayong faith, hindi natin kayang ma-overcome lahat ng mga circumstances na ating mga kinakaharap. Kaya tatawagin lang po tayong hero pag hindi tayo bibigay sa ating pananampalataya. Amen? Gayahin natin si Abraham, tinaguriang father of faith, heroes of faith. Amen. Hallelujah. Pangalawa na heroes of faith in the Bible is Moses. Amen? Moses, Hebrew 11:24 to 27. So, basahin natin ating Bible sa Hebreo. Sa Hebreo chapter 11 verse 24 to 27, makikita natin dito si Moses. Chapter 11 verse 24 to 27. Ano naman ang istorya ni Moses? Ang sabi niyan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang at tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kanyang kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. 27, ang pananampalatayang din sa Diyos ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para sa
para niyang nakikita ang Diyos. Wow! Ang tindi rin ni Moses, ano? Kaya tinawag siyang hero of faith si Moses. Hallelujah. Take note, Moses chose to identify with God's people instead of enjoying the temporary pleasure of Pharaoh's palace. Amen. So, pinili ni Moses na ma-identify siya with God's people. Sino yung God's people? Israel. Instead na mag-enjoy siya ng temporary na mga kaligayahan sa palasyo ni Paraon. Amen? So he led the Israelites out of Egypt, demonstrating unwavering faith in God's plan for their deliverance. So pinangunahan po ni Moses mga Israelites para makalabas sa Ehipto. Amen? Pinakita niya yung kanyang panampalataya na hindi naswasway. Hallelujah. Purihin ng Diyos na kung saan plinano ng Diyos na palayain ang bayang Israel. Ginamit ng Diyos si Moses. Purihin ng Panginoon. Anong lesson po dito? Faith can lead to significant life choices, including standing up for justice and prioritizing God's purpose over worldly comforts. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. So, makikita natin dito si Moses. Ang sarap-sarap ng buhay niya sa palasyo ni King Pharaoh. Amen. Hallelujah. Kung maraming pagkain, nadamitan siya ng magara. Pero nung makita niya yung kahirapan ng bayan ng Diyos, hallelujah, inaapi ng mga Egyptian. So, anong ginawa niya? Pinili niya na makasama ang mga bayang Israel. Amen. Pinili niya na magpagamit sa Panginoon para iligtas ang bayang Israel mula sa pagkailipin sa bansang Ehipto. So yun po si Moses. Kaya tinawag siyang hero of faith. Hallelujah. So medyo may kalawakan po itong ating pag-aaral. Kaya hindi po natin ito matatapos. Okay? So hanggang pangatlo lang muna tayo. Third, the Israelites at the Red Sea. Okay, yung mga Israelita sa dagat na pula. Exodus 14:13 to 14. Hallelujah. So, ano po ang makikita natin dito? Istorya ng bayang Israel. Verse 13. So, sabi diyan sa chapter 14 ng verse 13, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo o pumanatag lamang kayo. Amen? Purihin ng Diyos. Yung mga Israelites, sila po ay nandun din po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So even though sinisi pa nila si Moses, so bakit mo kami nilabas sa Ehipto? Dinala niyo kami dito para mamatay. So, pero anong sabi ni Moses sa mga Israelites, stand still and see the salvation of the Lord. Yung mga Ehipsyong yan, hindi nyo yan makikita. Hallelujah. So, take note, when the Israelites found themselves trapped at the Red Sea, they faced overwhelming fear. So, sila po ay natakot na nung makita nila yung mga kalaban. Na-trap na sila sa Red Sea. Amen? But Moses told them to stand firm. So sinabi ni Moses sa kanila, magpatatag kayo, and God parted the waters, allowing them to cross on dry ground. Amen? So, stand still, sabi ni Moses sa mga Israelites, pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen? So, anong ginawa ni Moses doon sa dagat? Nanalangin sa Panginoon. Yan ang namang sagot ng Panginoon kay Moses. Ano iyang tangan mo? Sabi ni Moses, tungkod po, Panginoon. Amen? Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Kasi sabi sa Bible, tumawag si Moses sa Panginoon. Sabi, bakit mo ako tinatawag? Sabi ng Panginoon kay Moses, palakarin mo mga Israelita.
Verse 16 sa Exodus 14, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. So ano nangyari? Ha? Nahati po ang dagat. At yung mga Israelites po ay nakalakad. Amen? Purihin ang Panginoon. So anong aral po na makuha natin dito? Faith involves trusting God in desperate situation. Hallelujah. So believing that He can make a way when there seems to be no way. Purihin ang Diyos. So gumawa ang Diyos ng daan, ng paraan. Bagamat wala na silang matatakbuhan, bundok dito, dagat sa harapan, nandito yung mga kalaban sa likuran, mga Egyptian, pero gumawa ang Diyos ng paraan. Amen? Pinabukan niya ang dagat. Sabi ng Panginoon, itapat mo yung tungkod mo sa babaw ng dagat, mahati ang dagat. Purihin ang Diyos. Pinaihip ng Diyos yung hangin, halos magdamag. And then sabi ng Biblia, nahati ang dagat. Phew. Nakalakad yung mga Israelites. Ha? Mga hero ng panampalataya. Amen? Dahil sa tindi ng faith ni Moses. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So yun po yung mga heroes of faith in the Bible. Amen? So, napakahalaga po itong ating pinag-aralan. Pag sinabing hero, hindi bumibigay. Matindi yung pananampalataya. Hanggang sa dulo, hanggang kamatayan, hindi bumibigay. Yun yung mga heroes of faith. Pagpapatuloy po natin yan, marami pa po sa Biblia. Mga heroes of faith, pagpapatuloy po natin, napagandang tularan po ang mga heroes of faith na ito. Amen? Tayo mukot manalangin, Lord, thank you sa oras na ito, sa mga salita mong amin napakinggan. Tunay nga po, Diyos, napasarap tularan ng mga heroes of faith na ito. Gaya na Abraham, ni Moses, Israelites, Panginoon, Jesus name. Taas lang po natin ating kanang kamay, o mga kamay. Sundan natin maiksing panalangin ito. Sabi natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo pa ako at linisin niyo banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung lang po manalangin, Lord, thank you. Pagpalain niyo po lahat ng nakinig ng salita. In Jesus' name, maging mga tumanggap sa iyo. Lubusan ka lang makilala sa malalim at bibiyang kaparaanan. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo rin po mga nakinig ng salita. Ano man ang kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional, katagpuin niyo po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa lahat. Bye-bye.